Wala pang abiso ang palasyo. Ito lamang ang naging simpleng sagot ng Independent Commission for Infrastructure ICI patungkol sa napapabalitang pagbuwag sa komisyon sa susunod na buwan. Narito ang balita. Sa Setyembre ng nakaraang taon ng buuin ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure na inatasang imbestigahan ang mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects sa bansa sa loob ng nakalipas na 10 taon. Nitong ika-15 ng Disyembre, isinagawa ng ICI ang pinakahuli nitong pagdinig para sa taong 2025 kung saan humarap sina AGAP Party List Representative Nicanor Briones at mga kawani ng Department of Budget and Management. Ito rin ang araw kung kailan inaasahang haharap dapat sa ICI ang yumaong dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral, ngunit hindi nagkumpirma ng kanyang pagdalo. At isang linggo na mula nang pumasok ang taong 2026, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring abiso ang ICI kung ano na ang mga magiging sunod na hakbang ng komisyon. Sa mga nakalipas na pahayag ng ICI, nilinaw nito na pagtutuunan na ng pansin ng komisyon ang pagsasapinal ng mga natitirang datos at rekomendasyon na isusumite sa Office of the Ombudsman. Ang mga katanungan sa kahihinatnan ng ICI, tila si Senadora Amy Marcos na ang sumagot matapos nitong isiwalat ang nakatakdang pagbuwag sa komisyon sa pagpasok ng Pebrero. Ani Marcos, may mga natanggap siyang impormasyon na may ilan pang mambabatas ang makakasuhan ng ICI ngayong Enero bago tuluyang madisband sa susunod na buwan. Mas nabigyan pa ng bigat ang balitang ito lalo pa at hanggang ngayon, tanging si Chairperson Justice Andres Reyes na lamang ang natitira sa ICI. Noong Disyembre, nagbitiw bilang ICI Commissioner si Rosana Fajardo. Ilang linggo makaraan ding magbitiw ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Hanggang sa ngayon, wala pang bagong commissioner ang ICI. Ngunit nang tanungin patungkol sa mga umuugong na disbandment ng komisyon, sabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na abiso mula sa Malacanang patungkol dito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.